Magandang gabi. Magandang gabi, kids! Kamusta kayo? Masaya ba kayo kanina? Masaya! Sino dito merong toys kanina? Ako po. Sinong nakakain ng lechon? Sino nakakain ng pansit? Lamig kaayo? Subito ka. Lamig kaayo. Gusto niyo pa ba ng lechon? Hello, Kuya Luis. Hello, Kuya Luis! Hello, Ramsen. Hello, Gian. And Raven. And hello, Kuya Travis! Hello, Kuya Nico! Hello, Ate Summer! Hello, Baby Gio! Thank you so much. Yung mga anak namin yon sa Pampanga. Oh. Para makita nila kayo. Pero bago tayo kumain ng masasarap, may kukwento si Tito Jun. Okay ba 'yon? Anong gusto niyong kwento? Tagalog o Bisaya? Bok, ikaw magkwento, Bisaya ka eh. Tagalog, di ba nakakaintindi naman Tagalog? Nakakaintindi? Okay, sige, very good. Huwag mo lang silang papatagalogin. Papatagalugin. Okay. Ganito, may kikwento si Kuya John. Ready na ba kayo? Alam niyo ba, sa Bible, merong kwento, ang pangalan niya ay si Noah. Yung kwento is ang arko ni Noah. So noon, makinig kayo kasi mamaya pag nagtanong ako, yung makakasagot, merong prize. Okay? Ito, ang daming prize dito. Oo. Okay, kaya dapat alam niyo yung itatanong ko. Kaya dapat makinig. Okay, at wag maingay. Okay? So, merong kwento sa Bible, ang pangalan niya ay si Noah. Kinausap siya ng Diyos. Noah. Sabihin niyo nga. Noah. Malaki boses. Okay? Inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang dako o gamay? Dako. Kasi sasakay sila doon. At ano ang mga kasama doon sa... Sino kaya may alam? Sino kaya ang papasok doon sa barko? Tao at saka? Hayop. Alam nyo bakit papasok doon pati yung mga hayop? Kasi magkakaroon ng... Parang yung nangyari dito, kaso maliit pa yon kumpara dun sa panahon ni Noah. Kasi nung panahon ni Noah, lahat kahit bundok, nabaha. Mas malakas yun. Ngayon, ang tanong, bakit kaya inutusan ng Diyos si Noah na gumawa ng arko? Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung mga tao noon, ang kanilang ginagawa ay puro masasama. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng masasamang ginagawa ng tao katulad ng nag-aaway-away. Ano pa? Nagpuputol ng puno. Ano pa? Lalabay ng basura. Naglalabay ng basura. Nagkakalat. Ano pa? Nagmumura. No? Nagsasabi ng bad words. Ano? Nagnanakaw. Ano pa? Ano pa ginagawa ng tao noon? Nagsisinungaling. Nangungupit. Sino dito ang nangungupit? Ako, nangupit ako noon. Umamin. Okay. Sino dito ang nangopya? Uy, present. Tayong lahat. Sino ditong pag inutusan ni Mama at Papa, nagdadabog? Proud pa. Sino ditong nanuntok ng kaibigan? Sino ditong sinabunutan ng kaibigan?
Okay, so yung mga tao noon, ang ginagawa nila puro masasama. Lagi silang naiinggit sa kapwa nila. Yan naman, mas maganda ako dyan. Sabi niya, ay, mas pogi ako doon. Ganon. Kapag halimbawa may pera siya, siguro nagnakaw yun. No, ganon mag-isip. Puro masasama ang ginagawa ng mga tao. Kaya ang naisip ng Diyos, gunawin niya ang buong mundo. Kaso nakita niya si Noah. Nung nakita niya si Noah, inutusan niya. Kasi si Noah ay gumagawa ng mabuti. Sabay-sabay nga, gumagawa ng katulad ng magbigay kayo ng halimbawa ng mabubuting ginagawa ng tao katulad ng katulad ng pagtulong sa kapwa. Ano pang mabubuti? Sample. Pagtabang sa pagtabang sa magulang. Paano yung pagtabang sa magulang? Katulad ng paghuhugas ng pinggan. Sino dito naghuhugas ng pinggan sa bahay? Mga mama, confirm nga. Mga mama, baka nagtaas lang ha. Sino dito naglalaba? Very good. Sino dito nagwawalis? Sino dito ang nagdidilig ng halaman? Wala. Sino dito ang naglilipit ng pinaghigaan? Very good. Tapos, sino dito ang iginagalang ang nakakatanda? Very good. Ano pa, magbigay nga kayo ng halimbawa ng mabubuting ginagawa ng tao? Mga mami, mga tatay, ano yung magbigay nga po kayo ng sample? Katulad ng pagdarasal po siguro, no? Mabuti po ba yung pagdarasal? Yung pagsimba? No, mabuti, tama? Kasi yung mga tao noon, ayaw na nila sa Diyos, ayaw nilang magdasal, ayaw nilang magpuri sa Diyos. Bakit ko pa kailangan ng Diyos? May pera naman ako. O kaya, hindi naman ako mahal ng Diyos, bakit ako naghihirap? Diba? Kung mahal ako ng Diyos, dapat mayaman ako. Ganon ang isip ng mga tao noon. No? Masyadong makasarili. Sabi nga natin, makasarili. Ano sa Bisaya yung makasarili? Makasarili. Sige, Bok. Maiya-iyahon. Makasarili, maiya-iyahon. No? Tama ba yung sabi niya? Makasarili, puro sarili iniisip. Dapat ako lang yung bida, dapat ako lang yung meron, dapat ako lang yung ganito, dapat ako lang yung ganyan. Kapag hindi ako, masama ang loob ko. Dapat makasarili nga puro sarili ang iniisip. Ngayon, eto na. Inutusan ng Diyos si Noah gumawa ng arko o barko at itatayo yun saan? Sa taas ng bundok. Okay, ganito, makinig kayo. Sabi nung mga tao, nasisiraan na si Noah. Bakit ka magtatayo ng barko sa taas ng bundok? Di ba dapat sa malapit sa dagat? Pero bakit si Noah gumagawa ng arko sa bundok? Pinagtatawanan siya. Nasisiraan na ng ulo si Noah. No? Ngayon, binabalaan ni Noah yung mga tao na magkakaroon ng ulan at magkakaroon ng baha at sumama sila kay Noah sa loob. Kaso ano kaya sinasabi ng mga tao? Oo o hindi? Hindi, ayaw nilang sumama kasi ang tingin nila kay Noah parang nababaliw na. Ba't ka gagawa ng barko sa taas ng bundok? Diba? Ayaw nilang sumunod sa babala. Ayaw nilang sumunod saan? Babala. Kaya dapat lagi nakikinig sa? Babala. Ano sasabihin ni Mama? Anak, huwag ka munang magbo-boyfriend, mag-girlfriend, mag-aral ka muna. Hindi nakinig sa babala. Anong nangyari? Ayun. Hindi na nakapag?
No? Kaya dapat nakikinig sa babala. Sabi ni Papa, "Oh anak, huwag kang aakyat dyan. Kasi baka mahulog ka." Ano ginawa natin? Anong nangyari? Nahulog, nakabukol. Napilay, ganon. Dahil hindi tayo nakikinig sa babala, napapahamak tayo. Sa mga ate, kuya, yung mga tawag dito, yung mga mahilig magwalwal. Alam niyo, maggala-gala. Dapat ganitong oras, umuwi ka na. No? Tapos, hindi tayo nakikinig. Anong nangyayari? Napapahamak tayo. Di ba? Okay. Yung bang mga tao nakinig kay Noah? So, ang tagal naghihintay ang Diyos na may magsisi para sumama kay Noah pero walang nakinig. So, eto na. Tapos na yung barko. Yes! Sabi ni Noah, tapos na! Okay, pinapunta niya yung mga hayop. Pinapasok niya yung mga anong hayop? May elepante, may baka, monkey, ba't? Monkey! Ba't kung sinabi monkey, nakatingin sa'yo? Paano ba yung tunog ng monkey, Bok? Di ba? Mas ano ba? Paano? Ano ba? Meron pang? Meron pang? Kambing. Tiger. Ano ba? Lion. Ano ba? Zebra. Ano ba? Giraffe. Ibon! Sa tingin niyo yung nagpasok ng isda doon? Hindi kasi yung isda mabubuhay sa tubig. So yung isda, iiwan na yun kasi mabubuhay sila sa tubig. Pero yung mga hindi mabubuhay sa tubig dahil sa baha, ay kailangan pumasok doon. May lalaki at babae. Tatandaan na, lalaki at babae. Huwag kayong malilito. Lalaki. Kapag may butoy-toy, lalaki. No? Kasi yung iba nalilito. No? Sabi nila, babae sila pero may butoy-toy. Kapag may butoy-toy, automatic, lalaki, ha? Baka pag napunta kayo sa syudad, yung iba kasi, nalilito sila. Ang puso ko, babae. Pero, lalaki. Dalawa lang ang ginawa ng Diyos na kasarian. Lalaki at babae. Siguro sadyang meron lang, parang malambot lang. Pero wag nating papalitan ang ginawa ng Diyos pag lalaki, lalaki lang. Lalaki na sabihin na nating parang ano ba? Di ba? Meron naman kasing ganon. Okay? Pero wag lalaki pa din. No? Kapag babae, babae. Sino dito mga lalaki? Sabihin natin, lalaki ako! Lalaki ako! Very good. Sino dito yung mga babae? Babae! Uy! Sabihin nyo, babae ako. Babae ako! Yun. Very good. Okay? Okay, eto na. Umakyat na yung mga hayop, nakapila silang gano'n, no? Sa tingin nyo, may ibang taong pumunta? Wala. Pamilya lang ni Noah. Yung asawa ng mga anak nila, nakasama rin doon sa arko. Eto na, sinarado na yung pinto. Ano tunog na sarado ng pinto? Tugdug. Tugdug. Ganun. Okay. Tapos, biglang umulan. Paano yung tunog ng ulan? Snake naman yun eh. Okay, basta umulan, di ba? Ganun. Tapos, biglang naglabasan yung tubig, ganyan. Tapos, nagsimula ng magbaha. Sabi ng mga tao, nung yung tubig, nung nandito na sa tuhod, hindi naman tataas yan, hanggang tuhod lang yan. Akyat tayo sa second floor. Tumaas din sa second floor. Hindi naman tataas yan. Hanggang dyan lang yan. Umabot sa bubong. Natakot na, lo. Umabot na sa bubong yung tubig. Yung iba, nakaakyat pa sa bundok. Katulad dito, mataas. Kaso tumataas pa rin yung tubig. Nasa dulo na sila ng bundok, wala na silang mapuntahan. Ang nangyari sa mga tao noon, sila ay
Tulog na. Sila ay namatay. Sila ay pinarusahan ng Diyos dahil ayaw nilang sumunod sa Kanya. Ang tanong, sino may bigay ng buhay ng tao? Ang Diyos. May karapatan ba ang Diyos na kunin ito? Kung ang tao ay ayaw makinig sa Diyos at gusto ng Diyos na tanggalin sila, may karapatan ang Diyos na gawin iyon. Okay? Ngayon, eto na. Ang tanong, wala pa. Si Noah ba ngayon ay ligtas? Kahit may baha, ligtas ba sila? Kasi nasa arko sila. Ibig sabihin, lahat ng nasa arko ay ligtas. O, ngayon, alam nyo ba na merong bagong arko? Hindi yung literal na barko, pero, di ba ang tawag dun sa arko na yon is, siya yung nagligtas sa kanila, yung arko, di ba? Ngayon, ang nagliligtas sa kaluluwa ng tao ay si Kristo. Ibig sabihin, lahat ng sumusunod kay Kristo ay tila ba parang nasa arko. Tayo ay maliligtas sa parusa ng Diyos. 'Di ba? Anong ginawa ng Diyos doon sa mga tao doon? Pinarusahan niya, 'di ba? Dahil sila ay gumagawa ng masama. O kung pinarusahan ng Diyos ang tao noon, sa tingin niyo paparusahan ng Diyos ang tao ngayon? Paparusahan pa rin ng Diyos ang tao ngayon. Kung pinarusahan ng Diyos ang tao noon, paparusahan pa rin niya ngayon. Pero nasaan ang arko? Dapat hanapin natin ang arko dahil pag tayo nasa arko, tayo ay ligtas. Hindi na literal na arko ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay si Kristo, siya yung ating tagapagligtas. At ang sino mang sumusunod sa Kanya ay maliligtas. Ngayon, may babala, katulad doon kay Noah. May babala, pumasok kayo sa arko. Hindi sila nakikinig. Ngayon kaya, makikinig kaya ang tao kapag sinabi, sumunod tayo kay Jesus. Sumampalataya tayo sa Kanya dahil siya ang kaligtasan. Susunod po kaya tayo o wala kaming pakialam dyan? Sino ba yung... O susunod tayo? Mga nanay, anong gagawin po kaya natin? Tayo po kaya ay susunod o susuway? Para tayo po ay maligtas. Yung ating kaluluwa. Amen po ba doon? Amen! Sino po ang ating arko ngayon? Noon yung arko ni Noah. Pero ngayon, sino yung arko natin? Sino ang tagapagligtas natin? Si? Lakasan! Jesus! Yan, tama. Siya yung ating tagapagligtas. Yung mga nanay, gusto kong marinig. Mga tatay, sino yung ating tagapagligtas? Jesus! Ay, mahina. Yung mga nanay, sino po yung tagapagligtas? Jesus! Si Kristo lamang ang tagapagligtas, no? Hindi po yung kilalang politiko, hindi po sino mang tao, kundi si Kristo lamang ang tagapagligtas. Ngayon, ano yung babala? Makinig. Ang sino mang hindi sasampalataya kay Kristo ay mapapahamak. Sabay-sabay, mapapahamak. Ngunit ang susunod ay So, ano gagawin natin? Kanino? Kay Kristo. Okay? Kaya dapat nakikinig tayo ng Word of God kasi doon itinuturo yung mga utos ni Kristo. Okay? Mga bata, alam nyo ba, ganito nangyari bago ako magtatanong. Okay? Ang ginawa ni Jesus, dahil mahal po niya kayo at mahal ni Kristo kami, ang ginawa po niya, siya ay Anong ginawa ni Jesus sa cross? Siya ay nag-alay ng kanyang buhay. Si Jesus ba makasalanan?
Si Jesus po ba may ginawang kasalanan? Pero sino dito ang nakagawa ng kasalanan? Ay, yung mga nanay hindi nakagawa. Sino dito ang nakagawa ng kasalanan? Lahat po tayo. Pero sino ang nagbayad ng ating kasalanan? Jesus! Mabait ba si Jesus? Mabait! Oh, sabihin nga natin, mahal ako ni Jesus. Go! Mahal ako ni Jesus. Isa pa. Mahal ako ni Jesus! Oo, tatandaan nyo yan, ha? Mahal tayo ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, sino dito ang gustong sumunod kay Jesus? Kung yan po ay ang napakagandang desisyon na gagawin ho natin kung tayo po ay susunod po sa Kanya. Siguro naman ho, wala naman pong mawawala kung tayo po ay susunod dahil hindi naman siya nag-uutos ng masama. Di ba? Wala naman siyang inuutos na suwayin mo magulang mo, awayin mo kaibigan mo. Bagkus ang inuutos niya, ibigin mo ang iyong kapwa, tulungan mo ang iyong kapwa. Di ba? Ang ganda nung iniuutos niya. O, kung meron tayong susundin, dapat yung mabuti. Okay? Amen po ba doon? Amen! Mga nanay, tatay, amen po ba doon? Amen! Sabay-sabay, amen po ba doon? Amen! Okay. Kapag sinabi niyong amen, ibig sabihin sumasang-ayon kayo. Okay? So ngayon, eto na ang tanong. Yeah, excited, oh, excited. Ang tanong, ilan ang hayop na sumakay sa arko? Sabi nung nakapula, patay. Ha? Ito, tanong. Magkano? Ito, price. Ito? Ito. Hoy! Boy bawang lami. Okay. Ang tanong. Okay. Ilang taon ginawa ang arko ni Noah? 120 years. Very good. Okay. Taas ng kamay yung gusto sumagot. Ikaw. Ikaw. Sagot. Bakit pinarusahan ng Diyos ang mga tao noong panahon ni Noah? Dahil? Picture. Bakit pinarusahan ng Diyos ang mga tao noon? Dahil? Sumunod? Ayaw nilang? Sumunod kanino? Sa Diyos. Very good. Hoy, mancher, lami. Ikaw. Okay? Ilang taon na si Noah? Ay, wala. Wala palang ganun. Okay? Ang tanong. Okay? Bakit kaya pinili ng Diyos si Noah? Dahil siya ay sumusunod ng very good. Okay? Ito na lahat. Ay, wag. Pambudal yan, igaganda. Isa-isa lang. Okay, sino? Taas kamay. Ikaw, naka-blue. Tayo. Okay, ang tanong. Ito ha. Sino ang tagapagligtas natin ngayon? Anong pangalan niya? Cristo. Si Jesus. Jesus. Okay, very good. Okay. Ito, lami. Milk nuts. Ikaw. Okay. Tayo. Ano, pampainit ba yan? Ha? Anong pangalan? Ayun na, pinaiinit na ulit. Sige, painitin mo. Anong pangalan? Ha? Ayun. Ayun. Anong pangalan? Noong gumawa ng arko. Very good! Uminit, kumandar. Okay. Okay. Wait lang. Okay. Baka maubos na kasi kakainin natin ito lahat dito sa gitna. Okay? Ang tanong, kayo ba'y may natutunan ngayong gabi? Ate, ikaw ano natutunan mo?
Tayo. Anong iyong natutunan? O, tumayo. Dili na daw siya mangungupit. Very good. Sabihin ng upit. Oh. Sino ba? Ikaw, ano natutunan mo? Tayo. Ha? Ay. Pati. Kung gusto mo sa langit, sino ang daan papuntang langit? Jesus po. Si Kristo. Amen? So ngayon, magpe-pray tayo lahat. Okay lang, upo lang kayo. Upo. Upo. Lingkod. Ngayon, pag... tingnan niyo yung bibig ko. Why not raise up your mouth? Very good. Okay. So, magpe-pray muna. Hindi muna magsa-cellphone si kuya tsaka si ate. Yan. Thank you. Magpe-pray tayo. Ano po? Tayo po ay magpe-pray. Okay po ba yan? Okay. Kasi, kaya po kami nandito ay hindi lang para magbigay ng material na bagay. Gusto din ho naming magbigay po sa inyo ng bagay na pang espiritual. Kasi ang material na bagay ay nawawala, ngunit ang mga bagay na espiritual ay pang walang hanggan. Ano po yung gusto nyo? Material o espiritual? Kasi ang spiritual ay panghabang buhay. So tayo po ay magpe-pray, close our eyes, pikit ang mga mata. Pikit. Huwag niyo muna pansinin yung katabi niyo, pikit mo. Pikit. Yung mga nanay, pikit mo. Pikit. Sige po, tayo po ay magpe-pray. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo pong pangalan sa sandaling ito, kasama po ng aming mga kababayan dito po sa lugar na ito. Lord, nagpapasalamat kami na nung nakaraang bagyong Tino ay safe po sila, bagamat sila po ay nasira po yung kanilang mga tahanan, ngunit iningatan niyo po sila at safe po sila ngayon. At Lord, meron ka pong mabuting balita sa kanila na kung sila po ay susunod at makikinig sa iyo, O Diyos, kami po dito ay maliligtas. At salamat po, narinig po namin ngayong gabi na ang daan sa kaligtasan ay si Kristo Jesus at ang kailangan namin gawin ay sumunod sa Kanya at gawin ang Kanyang ipinag-uutos. Salamat po, noong panahon ni Noah, ayaw po makinig ng mga tao noon at sila po ay pinarusahan mo. Panginoon, ngayon pong gabi, ayaw po naming matulad doon sa mga taong napahamak. Gusto po namin matulad po kami kay Noah na naligtas dahil siya po ay sumunod sa iyo. Ngayong gabi, nais po naming sumunod po sa iyo. Gusto po naming gawin ang iyo pong pinag-uutos nang sa ganon kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Turuan niyo po kami at pagkalooban niyo po kami ngayong gabi ng pananampalataya na kami po ay sumunod sa aming Panginoong Jesus, gawin ang kanyang mga pinag-uutos nang sa ganon matamuho namin ang kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling mo, O Diyos. Panginoon, salamat po na marami. Kausapin niyo po lahat ng mga nanay at tatay na nandito sa paghihiwalay po namin. Maalala po nila yung mga napag-aralan po namin ngayong gabi. Gayon din kasama ng mga bata na naririto, magrema at tumimo sa kanilang mga puso na kung kami po ay sasampalataya sa aming Panginoong Jesus, kami po ay maliligtas at hindi po kami mapapahamak sa impyerno. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Bagamat kami makasalanan, kami pa rin po ay inibig mo at inialay ng aming Panginoong Hesus ang kanyang buhay sa krus. Nang sa ganon, kami po ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga tao po sa lugar po na ito. At nawa, Panginoon, ay tuloy-tuloy silang makarecover, makapagpagawa ng muli ng kanila pong mga tahanan. At sa pagtatayo po nilang muli ng kanila pong mga tahanan, kasama ka po nila, O Diyos, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Gabayan niyo po sila at pagpalain araw-araw at ilayo sa anumang pong sakuna. At lalo na po ngayon, may nagbabadya na naman pong bagyo. Panginoon, ingatan niyo po kami kasama po ng mga karatig na mga bayan o lungsod dito po sa lugar po ng Cebu o sa Visayas o Mindanao area. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin si Lord. Ngayon,
tayo ay mag-bubudol fight! Woo! Sabihin natin, Merry Christmas mga katekram! 1, 2, 3, go! Merry Christmas mga katekram! Wala pa. Kalma. Ready, one? Sige na, game na. Okay, fight! Relax. Sabi ko, bubuksan tapos